Hindi lang bumababang enrollment at pag-alis ng mga guro ang tinalakay sa isang pagtitipon ng mga private Catholic schools. May panawagan din sila sa mga naging estudyante nilang sangkot sa korupsyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami, ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gaano karaming eskwelahan ang i-improve mo ang facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger. Di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakahiya naman kayo kung Catholic school graduate kayo tapos nagko-corrupt kayo kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants. bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila, palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.